Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Issue ng seguridad sa Indo-Pacific region at sa mga pinag-aagawang teritoryo, inaasahang pag-uusapan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Nasa 1,500 benepisyaryong kabahayan na bigyan ng tig 50 kilong bigas mula sa Local Government Support Fund ng Baguio City. PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. nanawagan sa mga kapulisan na panatilihing nakatuon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa gitna ng mga ingay sa politika. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Inaasahang pag-uusapan ang mga isyung pangseguridad sa Indo-Pacific region sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa susunod na linggo. Sa isang panayam kasama ng Japanese media, binanggit ni Pangulong Marcos ang planong bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Kabilang anya sa mga magiging paksa ang issue ng seguridad sa South China Sea. Ayon kay Marcos, parehong nakakaranas ang Pilipinas at Japan ng mga pananakot at iba pang gray zone tactics mula sa mga nagtatangkang mang-agaw ng mga teritoryo nila. Umaasa rin si Marcos na maliliwanagan ang Pilipinas sa aktibong pagpapalakas ng Japan ng kanilang seguridad at ang magiging papel nito sa rehiyon. Matatandaang isa ang Japan sa mga aktibong lumahok sa balikatan military exercises na pinangunahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Binigyang diin ng Pangulo na patuloy ang pagsusulong ng Pilipinas ng kapayapaan, kalayaan sa paglalayag at pagresolba sa mga hidwaan. Samantala, nakikipag-usap ang Pilipinas sa Japan at iba pang kaalyadong bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para patatagin ang seguridad sa enerhiya sa rehiyon. Ayon kay Marcos, ipinakita ng krisis sa Middle East ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon sa katatagan ng supply ng krudo at enerhiya sa rehiyon. Pinagtutuunan ng pansin ng Pilipinas ang renewable energy, paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya, pagpapatatag sa supply chain at karagdagang reserba. Dagdag ni Marcos, posibleng mapag-usapan ang panukala ng Japan na Power Asia System, isang balangkas na re-resolba sa mga problema sa supply chain tulad ng nangyaring pagsasara noon ng Strait of Hormuz. Bibisita sa Japan si Marcos ng 4 na araw mula May 26 bilang paggunita sa ika-70 anibersaryo ng ugnayan ng dalawang bansa. Patuloy ang pamamahagi ng gobyerno ng tulong at ayuda sa mga taga-probinsya. Sa Baguio City, namigay ng tig 50 kilo ng bigas sa tinatayang 1,500 kabahayan sa ilalim ng Local Government Support Fund or LGSF. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ito ay unang batch pa lang ng mga marginalized na benepisyaryong babahaginan ng bigas. Kabilang sa mga nabigyan ang mga mahihirap na pamilya, solo parents, senior citizens, persons with disabilities, minimum wage earners at mga lehitimong residente ng Baguio. Nagmulaan niya sa National Food Authority ang bigas na ipinamahagi ng lungsod at binili gamit ang 56 million pesos na LGSF na inisyu nitong Pebrero 2026. Nagpasalamat naman si Magalong sa Pangulo sa maagang paglalabas ng naturang pondo. Sa Ilocos Norte naman, namahagi ang pamahalaang lungsod ng Batac City ng mga emergency go bag sa tinatayang 14,500 na pamilya. Ayon kay Mayor Mark Christian Chua, ang pamamahagi ng go bag sa 43 barangay ay bahagi ng pinaigting na disaster preparedness campaign ng lungsod. Bawat go bag ay may lamang medical kit, power bank, flashlight, kapote, emergency blanket, glow lights, disaster preparedness manual at waterproof bag. Tiniyak ni Chua na handa ang Batac City na humarap sa anumang sakuna.
Ipinaalala rin niya sa mga residente na itabi ang kanilang mga go bag sa mga lugar na madaling abutin. Patuloy naman ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga go bag at iba pang pangangailangan tuwing may emergency sa iba pang kabahayan. Nanawagan si Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa buong hanay ng kapulisan na manatiling nakatutok sa kanilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ito'y sa gitna ng mga ingay sa politika at iba pang issue na lumalabas sa social media. Ayon kay Nartates, ang mga kritisismo at intriga na kumakalat online ay dapat gawing motibasyon at hamon sa PNP upang mapaganda pa ang pagbibigay nito ng serbisyo sa mga Pilipino. Dagdag pa niya ang patuloy na pagsisikap ng PNP upang mapababa ang crime rate na suportado ng mataas na public trust at performance ratings ay isang katibayan na nakatuon pa rin ang ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Nangako si Nartates na ipagpapatuloy ng PNP ang pakikipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government at iba pang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas. At sa balitang pangkalakalan, plano ng Department of Agriculture na magtakda ng Suggested Retail Price or SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ang napagkasunduan sa isinagawang pagpupulong kasama ang mga rice industry stakeholders. Layunin anya nito na mapanatiling kumikita ang mga magsasaka habang abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Nilinaw ni Tiu Laurel na hindi ito price ceiling, kundi gabay lamang sa mga consumer para sa patas na presyo ng local rice. Inaasahang maglalabas ang department ng official memorandum tungkol sa detalye ng SRP sa mga susunod na araw. Samantala, umabot ng 16.7 billion pesos ang naitalang net income ng Pag-ibig Fund para sa unang bahagi ng taon. Katumbas ito ng 11% na pagtaas ng kita ng ahensya kumpara noong first quarter ng nakaraang taon. Ayon sa Pag-ibig Fund, ang pag-unlad na ito ay dulot ng maigting na collection activities at matatag na kita mula sa mga housing loan, short-term loan at investment portfolios. Pansin-pansin din ang pagtaas ng investment returns kung saan umabot ito ng 51% taon-taon na nagtala ng 3.03 billion pesos mula sa 2.01 billion noong first quarter ng 2025. Binigyan diin naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta na ang solid asset base at financial health ng ahensya ay direktang mapapakinabangan ng mga miyembro nito. Sa ilalim ng Pag-ibig Fund Charter, nasa 70% ng taunang net income ng ahensya ay mapupunta sa mga miyembro nito bilang dibidendo na idadagdag sa kanilang savings bawat taon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.